Siyempre, ayaw natin masayang yung binabayad na buwis ng taong bayan. Sila yung nakalublob sa baha, sila yung nakikita natin na wala ng mga ari-arian. Para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Sir Bernardo Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Ano po masasabi ninyo? Yan ang batas natin eh. And Senator Revilla de Pogi. I invoke my right. Okay. Bilisan natin. Puro ka pala invoke my right eh. Not guilty ang hatol ng Sandigan Bayan 1st Division sa tinaguri ang pork barrel queen na si Janet Napoles. Kaugnay yan sa 16 na graft cases na may kinalaman sa Priority Development Assistance Fund o PDAF spending ni Senator Bong Revilla Jr. noong 2014. Sa mahigit 200 pahinang desisyon, nakasaad na biguraw ang prosecution na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Napoles sa 16 na mga kaso ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang mga ito raw ay ituturing na predicate crime of plunder sa kaso ni Revilla, kung saan convicted na si Napoles at ang dating chief of staff ni Senator Revilla na si Richard Cambe. Ang predicate crime ay krimeng bahagi ng mas malaki pang krimen. Dahil daw nagamit na ang mga predicate crime na ito bilang basihan ng krimen sa naunang kaso, hindi na siya pwedeng kasuhan pa ng hiwalay. Unang napawalang sala si Senator Revilla sa mga kaso noong 2021 dahil kinatigan ng korte ang motion niyang ibasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Dahil sa pagkakaabswelto sa mga kaso ni Napoles, nilift na rin ang hold departure orders laban sa kanya. Bukod kay Napoles, acquitted din ang 10 iba pa. Kasi masama din yung nagbibintang kanina hindi totoo. Di ba? So yung mga nagpa-plunder, yung nagnanakaw talaga sa bayan, dapat ikutin na kailangan hatulan ng kamatayan para matigil na yan. Next year marks 30 years of my life in public service. Mga batas na maghahatid ng infrastructure development sa mga kanayunan. At marami pa pong iba. Yan po ang resulta ng pagbudots natin sa Senado. Nandito na si Bong Revilla! Ang pagbibigay solusyon sa pagbabaha. Kung tayo po ay muling pagkakatiwalaan ng ating mga kababayan at iluluklok muli sa pagkasenador, itutuloy natin ang pagsulong ng pakikipaglaban para sa kanilang kapakanan. Dala natin ang 3 dekada ng paninilbihan. Speaker Martin Romualdez! Martin Romualdez kay Martin Romualdez. Hey! Hey! Okay, sabay. Yay! Yay! Magay! Doon tayo galing sa hearing kanina, no? Yung master plan ng flood control. Yan ang kailangan ayusin at syempre. Nakasungkit din ang halos 5 bilyong pisong kontrata umano ang mga Revilla. Partialist na mga kongresista na may koneksyon sa mga kontratista. Kasama rito si Cavite 1st District Representative Jolo Revilla, ang kapatid nitong si Aguimat Party List Representative Brian Revilla, at ang kanilang nanay na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, auntie ni na Congressman Jolo at Congressman Brian ang may-ari ng Graya Construction Corporation na walang iba kundi si Rebecca Bautista Ocampo na mas kilala sa pangalang Princess Revilla.
Siya ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Ayon sa General Information Sheet ng Securities and Exchange Commission, kapatid ni Princess si dating Senador Bong Revilla na kamakailan lang ay lumutang din ng pangalan sa mga dawit sa flood control scandal. Isang bagay na mariing itinanggi ng dating senador. Sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. Isa pa sa kanilang mga kapatid, si longtime Bacoor City Mayor Strike Revilla. Mula 2007 hanggang sa kasalukuyan, hindi na nawala sa kanilang pamilya ang posisyong alkalde ng Bacoor. Ang ikalawang distrito naman ng Cavite, hawak na rin ng pamilyang Revilla mula 2010. Sa aming pagsusuri, naka-corner ng 64 projects ang Graya Construction mula 2016 hanggang 2025. Lahat ito matatagpuan sa Cavite at aabot ang halaga sa mahigit 4.7 billion pesos. Kabilang dyan ang halos 20 flood control projects mula 2022 sa Bacoor, ayon sa sumbong sa Pangulo website. Sa mga pangyayaring nito, mayroon pa rin mambabash pa rin sa amin, and that is so unfair. Dahil tayo sumusunod sa batas trapiko, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay, tapos wawasakin nyo ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta. In fact, nakakatawa nga itong issue na to traffic. Ang daming problema ng bayan na dapat iniintindi namin, tapos titirahin nyo kami ng ganyan. But we have to answer back. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, gumugulong na ang investigasyon sa mahigit 60 contractors sa 20th Congress. Ano po masasabi ninyo? To the future and the world around them, voices of the people echoing they. Why don't politicians listen? Driving me insane. It's like they're just tuning out their brain. Preaching lessons like a gospel in a time where politicians daydream, living in their own time, their own mind. Maybe it's rebellion or just a phase. Maybe it's just lack of brains. Who knows? Building little worlds while the real world dies around them. Caught in the moment, never looking ahead. Why don't politicians ever listen? Always lying about everything while sitting at the thrones, chasing all these fantasies, blind to the. Ano po masasabi ninyo?